Fuel pump para sa Toyota Vios na 2000 model, 2007 model. Yan. Ito yung assembly ng fuel pump, pinalitan kasi nasira na yung kabila. Problema, yung floater niya hindi accurate, no? Nung pinalitan ng fuel pump assembly, yung floater nila lagi na nakaangat, lagi na nakasagad yung nandoon sa gauge. So meaning maaaring hindi accurate yung fuel floater niya. Gawin natin, try nating isalpak para makita. Jay, pakikabit mo nga yung isang ano rito. Ito. Ay, bago? Sample lang ba? Babalik nun? Hindi, dun lang yung socket lang. Salpak lang yung socket. Tapos on mo yung sausaging. Pagka naisalpak yung socket. Salpak natin para makita yung difference. Socket lang. Yun. Paki-on mo yung sausaging. Yan, tabi ka dyan para makita natin. Ito yung bagong fuel floater. Pagka inon mo yung susi, naka empty siya, di ba? Check natin doon sa may gauge. May tsura. Ayan, naka empty siya, pero dito halos 3/4 pa siya, di ba? Pag inangat natin, pag full, yan, i-pull natin. Check natin siya sa gauge, na kung magbabago. Yan, full naman siya dyan. Pero masabi natin hindi siya accurate kasi nga yung pinaka lower level niya dapat to empty na ron sa gauge eh. Kaso doon 3/4 pa. So gagawin natin, try natin pagpalitin to tsaka yung lumang gauge. Check natin yung difference niya. Jay, pakipalitan mo nga ito. Off mo nga muna yung susi, Jay, para makita lang yung pinagkaiba. Ito yung brand new na floater, tatak nya New Star floater tsaka fuel pump assembly na pang Toyota Vios. Ito yung luma, so try nating salpak doon. Ito kasing unit na to, hindi tayo yung unang gumawa nito. Bali sabi ng owner, naging issue daw, lagi na nakaangat yung fuel mula nung pinalitan tong ano niya, fuel pump assembly. Hindi, ito muna, try mo lang salpak doon para makita lang yung difference. Huwag muna natin pagpalitin para makita lang natin kung ano yung nagbago sa kanya. Pakitry mong on yung susi, Jing. Ito yung luma niyang fuel pump assembly tsaka floater. Check natin yung difference sa gauge pag naka-on na yung susi. Bali yung pinalitan na brand new, gumagana naman yung fuel pump, gumagana rin yung floater, kaso hindi siya accurate, no? Yung pinaka lower level niya 3/4 lang. Ito, tingnan natin yung pinagkaiba. Yan. Ayan siya, empty na, oh. Diba? Ibig pala sabihin, hindi na accurate yung luma niya, yung bago na nabili. Try natin ang kalahati, no? Yan. Tapos tignan natin yung pinagkaiba niya sa gauge, kung aangat siya. Check ulit natin.
Roughly alas kalahati yun, no? Ayan, yan. May sumobrang konti, ayos lang yan. Try natin ng full. Full natin, no? So mamaya kuhanin natin ang resistance to, no? Para malaman natin yung value ng original niya na fuel floater. Bali meron siyang potentiometer dyan sa gitna. Kuha natin ang actual na value para malaman natin kung ano yung normal na values ng potentiometer ng Vios, no, ng fuel floater niya. Check natin kung nag-pull. Last one, ayan, check na. Yan, oh. So yung sira na uli natin, ang gagawin natin, pagpapalitan na lang natin siya ng floater. Pero bago yan, syempre videohan din natin, no, kung paano natin i-test ito, kung ilan yung resistance nya, yung pinaka lowest value nya, yung middle, tsaka yung highest value nya, no? Para sa ulitin, pag meron tayong ginawang ganyan, pwede nating i-test. Itong unit na to guys, hindi kami yung nagpalit ng ano niyan, ha. Hindi kami yung nagpalit ng fuel pump niyan na assembly. Hindi rin kami nagpalit ng fuel floater niyan. Bali ito galing sa ibang shop, pinagawa lang sa atin, no. Pinakisuyo lang, sinilip natin. So di nila makita yung difference dati. Ngayon, yan ay kaya binidyoan natin para awareness na rin, no, sa iba natin tropa. Yan. Pakitanggal mo, Jay, kung ano natin resistance. Saan mo na, pre? So yan, ito na yung multimeter natin guys. Unang kuha na natin yung value nya dyan sa lowest value. So kuha natin ang resistance dito, yung pin number 1 tsaka pin number 2. Yan yung values na nagbabago, no, pagka nagbago yung resistance nito. Actually yung isa solid na ground yan, no? Yung isang wire lang yung nagbabago yung resistance. Check na natin. Paki-video mo nga dito. Lagay tayong dalawang wire dyan. So ayan. Yan. Teka lang, ah. Yan. Kinonect natin yan sa pin number 1 tsaka pin number 2 natin. Ayan yan guys, kita ba? Paki-video mga banda rito para makita. Tingnan mo yung pin. Ito siya guys. Pin number 1 tsaka pin number 2. Yan dalawang yan, 1 tsaka 2. Kuha natin resistance, ha. Hirapan ako, ito na lang. Same lang rin naman, ugutin ko. Yan. Number 1 tsaka pin number 2, meron tayong 410 ohms. Try natin kuhanin yung kalahati nya. Wait lang guys, naglulus eh. Yan, 410 ohms. Try natin kuhanin yung kalahati nya kung ilan yung resistance. 180. Oh yan. Pinakamataas na value nya pag puno yung gas, yan, 13 ohms. Ito yung normal nyang value. Pwede na ikabit to, Jay, para ma-check natin kung goods na. Gawin natin dyan, ugutin lang natin to. Lipat na lang natin siya ron sa kabila. Ito lang yan, Jay. Pindutin mo to. Pag pinindot mo, tulak mo pa angat. Ah, pangat. Ayan, paangat. Hawakan mo. Yan. Kasi dito eh, pangat rin siya. Ayan. Yun. Nadali mo, Jay. Diba? Kahit isang kamay lang kaya. Grabe. Nakuha na ba yan? Oo, nakuha. Match ba yung socket nila? Tingnan mo. Bago natin palitin. Oo, match naman. Gaya mo, inak na lang ba yan? Ay, dito ba ito? Hindi, tama. Sige, dyan na siya. Ang nagkagulo na. Sige.
Bigla mo tatanungin eh, nakuha na ba yan? Angat mo na Jay sa tayo. Yan na. Luma man, kung accurate naman. Di ba? Ba't di nila alam pala doon? Ay, hindi nila alam kung ano. Hindi, siguro kala nila ano. Kala nila match lang siguro ng value kaya ganun. Yung computer pang sana naman nasira. Ayaw pa, computer yun. Hindi, floater lang yan. Ah, kabit na yan, kabit. Boy, fix na fix. Oo. Gusto na pare. Muring. Red. Hanggang sa nakakita na ng kapitbahay namin. Tayo hindi tayo nag-MacBook eh. Yan, ito siya nung tapos na. Oo nga, ako mamantika. Check natin yung gas. Alangan ako. Yan, kalahati yung laman niya sa tangke. No? Hindi mo naman ginawa, aminin mo. Codes yan. Scan natin. Meron siya mga ilang codes. Gate fault code. Sa combination meter, wala. Actuation test. Data stream. Check natin yung AD value niya. Fuel input AD value 146. Sabi ng misis ko, saan ka nakakita ng kotse? Ayan. Values niyan 11 to 100. Pasok tayo. So masabi natin goods na siya.